nga po ba guilty ang hatol? Yan po ang alamin natin, no, sabay-sabay. Kung bakit nga ba guilty itong war on drugs ni Digong, mga kababayan, dahil kapapasok lamang po na balita, ayon mismo sa SC, sa Supreme Court, mga kababayan, na yung panahon ng war on drugs ay isang ano po, katarantaduhan. Isa pong hocus-pocus. Mukhang nababaliktad ang kwento, mga kababayan. Mukhang ang SC no, nawawala na ang panig sa mga Duterte. Naku, mukhang alanganin ito, mga kababayan, sa sa paparating na mga kaso or na isampa kay Sara Duterte. Mukhang kakabahan na si Sara dito, mga kababayan. Aski, mega love shoutout, Ma'am Maria Fe Palisok. Ayan, shoutout po. No? Hindi, real talk. Sa tingin nyo ba kakabahan si rito, Sara Duterte? Saka sila Bato at sila Bongo? Kasi malaking ito, malaking dagok or malaking tinik sa kanila ang SC, mga kababayan, or ang Supreme Court. Dahil bakit po? Dahil dyan po iahain yung mga iba pang kaso na kaharapin. Pero yung iba po, na kaso nila ay didinigin na po yan sa DOJ mismo. Kaya ito, mga kababayan, itong kakalabas na balita galing Supreme Court ay ito yung magpapamulat sa maraming Pilipino. Nakatarantado ang malaki ay ang ipinaglalaban ng mga Duterte camp or ng Duterte block na sinasabi nila na si Digong ay superhero. Kayo bang mga ako to be honest, I want to be honest with you guys. Ako po mismo sa sarili ko, aminado ko na sinuportahan ko si Digong way back before. Opo, aminado ko diyan. Kahit sila biyahe ni Koy. Oo, alam rin 'yan. Nakasuporta sila kasi nga maganda yung adhikain ni Digong Maniwala tayo sa hindi, maganda yung adhikain niya sa pagsugpo ng drugs. Alam natin yon. Kahit sino naman mag-a-agree, no, na tapusin ang droga sa Pilipinas. Pero ang masakit na katotohanan dito, mga kababayan ko, lahat yon, yung war on drugs na sinasabi ni Digong, hocus-pocus pala. Bakit po natin nasabing hocus-pocus, mga kababayan? Dahil sa mga nailabas po na ebidensya laban sa kanila. Even po kay Pulong Duterte na nilabasan ni Senator Sonny Trillanes na nakasabwat ng mga mafia, ng mga Chinese mafia sa triad po, mga kababayan ko. Di ba hindi nga magpakita ng tato si Pulong? Kaya itong balita na ito, mga kababayan, itong balita na ito pong kapapasok lamang na balita sa SC ay atin pong matutunghayan, mga kababayan. Babasahin po natin Ito pong tawag dito, nailabas ng Supreme Court na di umano ay guilty po ang hatol sa mga gumawa po ng krimen during EJK. Okay? During EJK po ito, papakita natin sa inyo para po wait lang mga mambubudol nga po bulaklak mga mambubudol. Ito po wait lang. Para natin, makita natin lang. Ayan po, wait. Medyo natin. Lakayan natin ng konti. Paano na ba yun? Wala na ako.
Yan. Okay. So, ito mga kababayan, ito po, ayan, etong dito sa mismong page ni Senator Risa Ontiveros, ito po, ayan. Oh. Ayan nakikita nyo ba? Malinaw ba? Malinaw? Malinaw po. Ayan, babasahin natin Oh. Malinaw ang hatol ng Korte Suprema. Oh, ayan Umpisa pa lang. Umpisa pa lang mga kababayan, 'di ba? Oo, makapigil hininga na, no? Oh, makapigil pututoy na. Oh, malinaw na hatol ng Korte Suprema na pinatay ng walang kalaban-laban si Kian de los Santos. Oh, sino po nakakilala kay Kian de los Santos, mga kababayan ko? Yan po si Kian de los Santos, mga kababayan, ay siya po yung minor de edad na tinaniman po. Tinaniman po siya ng ng droga at ng barel. Kaibigan po yan. Kaibigan po yan. Nino po? Ni Biyahe ni Koy sa Caloocan po. Oh. Ito po ay matibay na na pagpapatunay po, matibay na ebidensya. Mismo yung Supreme Court ang nagsabi na guilty po itong ginawa kay Kian de los Santos na minor de edad na tinaniman po ng droga. Tapos pinagpapatay po ng walang kalaban-laban, mga kababayan. 'Di ba? Ganun po kawalang niya itong mga sangkot dito po sa na ito, EJK victims na ito or war on drugs or tukang. Paano na yan, Bato? Paano na yan, Digong? Na yung ayon sa mismo sa SC or Supreme Court ay meron pong paglabag sa human rights or talagang merong pagpatay, murder po ang ginawa, mga kababayan. Ito basahin pa natin. Pinatay ng walang kalaban-laban si Kian de los Santos, walang inkwentro at hindi siya nanlaban. Hindi totoo ang mga palusot ng 3 pulis na pumatay sa kanya. Ano mga DD shits? Ano mga DDS? Loud and clear ba? In the real talk, loud and clear ba mga DDS? Mga DDLs, loud and clear ba? Parang napapahiya kayo ngayon Di ba? Lumalabas dito mga kababayan na yung 3 pulis na na biktima din. Na biktima din ng kanilang kaululan. Mga mukhang pere. Di ba? Mga kababayan, mga mukhang pera. Mas inuna nila yung kota. Kota po. Dahil nga, nung panahon ni Digong sa war on drugs, ay meron pong kota itong mga kulangot na pulis na ito. Hindi naman po lahat ng pulis nung panahon na yon umabuso. May mga kumpare din ako mga pulis pero yon mga hindi to longest yon. Mga hindi po to longest yon. Yun po ay mga matitino. Kaya ito mga kababayan, patunay ito na ito pong si Digong ay hindi po inosente.